Matapos ang paglikha ng mundo, nakaupo si Santa sa kanyang maayos na opisina na may hawak na aklat. Sa harap niya ay isang malaking mesa na sumisimbolo sa lupa. Nagtatanim ng puno sa lupa, naglalakad ang mga elepante, at naninirahan ng mga primitibong tao doon. Inilalagay ni Santa ng hindi maingat ang kanyang mga pa sa mesa habang binabasa ang kanyang aklat. Isang aliping lingkod na may pangalang Jeffrey ang nagtatanong kay Santa kung gusto ba niya ang aklat. Sinasabi ni Santa na kaunti lamang ang kasiyahan na dulot nito sa kanya. Gayunpaman, natutuwa si Santa na may recipe para sa isang itim na butas sa aklat. Binabalikat ng lumikha ang pahina at, sa sulok ng kanyang mata, napapansin na ang mga tao sa lupa ay naging masigla. Isang primitibong tao ang nagpapaligaw ng isang piraso ng kahoy sa bato ng ilang oras. Natutuwa si Santa sa nangyayari at naantig siya sa mga kilos ng mga tao. Bigla ay napapansin ni Santa na nagawa na ng lalaki na magliyab ng apoy. Hindi gusto ng lumikha ang ganitong uri ng kalayaan sa lahat. Galit siya at nagtataka kung anong panahon na sa lupa. Sinasabi ng aliping lingkod sa kanya na dapat ay 200,000 taon pa sila bago makakuha ng apoy ayon sa plano. Sa galit, iniutos ni Santa kay Jeffrey na patayin ang apoy. Sinunod ng aliping lingkod ang utos ng walang tigil at nilalanghap ang kanyang hininga patungo sa mga tao. Iniisip ng mga tao na isang malakas na hangin ang kanilang nararamdaman na agad na pumapatay sa apoy. Sila ay nagiging frustrado at nagpapakumbaba sa kanilang mga tuhod. Kumalma si Santa, kumuha ulit ng kanyang aklat, at mumurahin na ang mga tao ay nakaabala sa kanya. Iniutos niya kay Jeffrey na ilagay sila sa kuweba. Dinampot ng alipin ang kanyang kamay sa lupa na nakakaapekto sa mga elepante. Matapang na sumisigaw ang mga hayop at tumatakbo patungo sa mga tao. Ang takot ng mga tao ay nagtatago sa isang kuweba. Napagtanto ni Santa na mabuti sana kung babawasan ng laki ng kanilang mga utak. Sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay muling nasa mga pastulan. Sa pagkakataong ito, nagsasagawa sila ng ritual na sayaw upang magdulot ng ulan. Nagsumbong si Santa habang pinagmamasdan ng kilos ng mga tao at hindi maintindihan kung bakit hindi ito gusto. Ipinaliwanag ni Jeffrey na nakalimutan nilang patayin ang tagtuyot sa lupa. Hinihipan ni Santa ng pagod at maluwag na pinapayagan ng aliping lingkod na bigyan ng mga tao ng tubig. Labis na namangha si Jeffrey sa kabaitan nito, ngunit ngumiti habang sinasabi, mapagpatawad si Santa, at pinapatak ng tubig mula sa spray bottle sa lupa. Itinataas ng mga tao ang kanilang mga kamay sa langit at nagagalak sa ulan, at nagtatawanan si Santa na tila isang bata sa panonood sa kanila. Humihiling siya sa aliping lingkod na mag-spray ng ilang beses pa upang maglibang sa nakakatawang kilos ng mga tao. Pagkatapos tumawa ng buong puso, Santa naupo kasama ang aklat at nang mariin na utos kay Jeffrey na maglabas ng salot. Ipinagtaka ng katulong sa biglang pagbabago ng mood ng lumikha, at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Inilagay niya ang mister sa isang tabi at naglakad ng may pagmamalasakit patungo sa isang antikong kahon na may nakakatakot na bote sa loob. Si Jeffrey ay nagmasid kay Santa at, na may walang ekspresyon na mukha, naglabas ng salot sa lupa mula sa bote. Agad na nagbagsak ang mga tao, nangungulila at nangangalay. Tahimik na tinitigan ni Santa ang paghihirap ng tao ng ilang segundo at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbabasa ng kanyang aklat. Dumaraan ang panahon. Ngayon ay mayroong modernong lungsod ng London sa mesa ni Santa sa halip ng pastulan na may isang primitibong tribo. Ang lumikha ay nakaupo sa tabi ng mesa na may silk pajamas at nakatitig ng walang kaliw-aliw sa lupa. Nagdala si Jeffrey kay Santa ng isang bote ng mahusay na alak mula kay Lucifer. Iniharap din ni Satanas ang isa pang sulat sa lumikha na nag-uudyok kung paano ayusin ang mga bagay. Umaasa siya na mayroon siyang libreng oras upang maglaro ng bowling kasama niya. Nakikinig ng walang pakialam sa mensahe mula kay Lucifer, itinutok ni Santa ang atensyon ni Jeffrey sa isang matataas na gusali sa bayan. Iniulat sa kanya ng katulong na ito ay ang Ashley Tower. Tinamad na nagpunas ng kanyang mga mata ang lumikha at iniutos kay Jeffrey na pasunurin ng apoy ito kasama ng kalapit na gusali. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng mga tao. Kumuha ang katulong ng isang kahon ng posporo mula sa kanyang bulsa, sinindihan ng isa nito, at itinapon ito sa Ashley Tower. Nagalak si Santa, pinuri si Jeffrey para sa perpektong tama, at masayang nakikinig sa mga sigaw ng mga tao. Masaya niyang pinapanood ang mga tao na tumatakbo sa bubungan ng gusali, subukang tumakas sa apoy. Nagpapainit siya ng kanyang mga kamay sa mga ningas at ginagaya ang mga sigaw ng tao para sa tulong. Ang mga pulisya at mga truck ng bumbero ay agad na lumapit sa gusali. Tinanong ni Santa si Jeffrey kung ano ang iniisip ng mga tao sa bubungan ngayon. Inaakala ng katulong na iniisip nila ang kanilang pamilya at umaasa na maliligtas. Isinipang lumikha ang nasusunog na gusali at iniutos kay Jeffrey na magpadala ng twister o sucker dito. Hula ng katulong na ito ay isang bagyo. Pansin ni Jeffrey na ito ay bihirang mangyari sa lungsod. Nang mawalan ng pasensya si Santa, tinawag niya ang mga tao na mga mahihinang payaso at nagrereklamo na hindi man lang nila mahanap ang ibang mga universe sa kalawakan na nilikha niya noong linggo ng gabi para sa kalokohan. Sa kanyang galit, humiling si Santa ng isang bagyo. Nagsalubong si Jeffrey na sumuwi sa kanya at, sa bahagyang galaw ng kanyang kamay, pinaandar ang isang bagyo diretsyong sa nasusunog na gusali. Sinira ng likas na kalamidad ang lahat ng tao sa bubungan at kumalat ang alikabok sa buong opisina ni Santa. Nang ugaon ng alikabok, nasisiyahan si Santa at humiling kay Jeffrey na magdala sa kanya ng marmalade toast.